So ayun, okay, KGX, kung sa akin lahat, bagong gupit tayo, parang tukmol, parang tukmol. Okay, sige. Okay, so nakita natin yung nangyari kagabi, no? Kita nyo, so, super pump, di ba? And then maraming tumawa sa atin dahil bumili tayo sa ETH ng bandang nasa 2,200. Pero ngayon, ang ganda ng TP natin kaninang umaga, mga lods, no? Okay, good. Okay, ang nangyari kasi, kung mapapansin nyo, no? So umingay dahil dun sa strategic reserve. Okay? Kaya lang, ang sinasabi dito, parang merong fun fact, no? Na kung saan pati yung mga meme coin, no? Parang i-consider. Pero syempre, hindi pa sigurado yan. Pero I think siguro, ang uunahin dito ay syempre Bitcoin, Ethereum, Sol. Syempre, una, yung mga nasa, I think, ako para sa akin, nasa top 10 tokens, yung mga ganyan. At syempre, yung US-based coin. Pucha, parang ano to parang Pi Network na ba to Okay, Pi Network na ba? Kasi US-based coin. Pero medyo para sa akin honest opinion, una may Chinese dyan, no? And then hindi yan ang founder niyan is Greek. Ang second founder nito, ang co-founder nito Chinese, no? Hindi ko sure kung kasama si Pi sa mapipili, pero ako pinaka ano ko diyan 80% hindi. 80% hindi. Kasi una, syempre may Chinese dyan at alam naman natin, no? Na once na nagkaroon na, baka mamaya bumili dyan at nagkaroon ng reserve. Tapos ang mga Chinese, ang daming holdings. Magbenta, lugi tuloy, lugi negosyo. So yun yun. Okay? And then syempre, maraming daming biglang nagkaroon ng panic buying. Ito na naman, di ba? Pero nandoon lang tayo lagi sa TA. Okay? Ano ba tingay natin sa BTC? No? Wala lang ako sa chart ngayon, pero tinitingnan ko kanina dito sa CP natin na isa, no? Dito. So, pinakita diyan na nakikita ko na merong 95 na resistance. Na kung saan sa nangyayari ngayon sa BTC, nasa 91.8 si BTC ngayon, 91.9. So lumipad siya ng 94 something, 94.7, 94.9, 94.8. Para sa akin, medyo chill to. Ito nangyayari ngayon dito sa area ngayon ng 91. Huwag kayong pumasok dyan, no? Para sa akin, ang pinaka-resistance ko is 95. Dito ako papasok sa 95. And then, dun ako papasok sa 90,000, okay? 90,000 ang pinaka-support, 95 ang resistance natin. Strong yan, 24 hours, no? Yun yung tingnan nyo. And, kung titingnan nyo naman, meron din ako isang nakita sa pattern ng Ethereum, no? Ethereum, nakikita ko na parang bumubuo siya ng W pattern. Parang ready to flight to, no? Parang, nakikita ko lang pero yan, nakikita nyo yan. Yan yung nakikita ko lang na nasa 1 week time frame. So tingnan niyo yung 1 week time frame and 1 day time frame. So makikita niyo yan. So parang bumubuo siya. Una M pattern laglag And then ngayon bumubuo siya ng W pattern. So meaning para sa akin pag nagdo-W pattern, magkakaroon ng kahit pa paanong bounce yan. Mga lodi, hindi bounce ng buhok bounce talaga, no? Magkakaroon ng bounce. No, yan yung nakikita ko. And then syempre, pagdating naman sa Pi Network. Okay, Pi Network TA is nasa downtrend si Pi Network. Okay? So, ito yung nakikita ko downtrend si Pi Network. So, kailangan ma-hold niya muna yung area ng 1.74. I think kailangan ma-hold ni Pi yung 1.74 to para lumipad ng 1.95. And then, once na na-hold niya ang 1.95, possible pumunta to ng 2.5 USD to 3 USDT. Okay? Pero dapat ma-hold niya muna yung 1.74 to 1.95. Okay? So, yun yung resistance niya, mga lodi. Okay? Pero, ito yung pinaka-bad news dyan, no? Kapag bumagsak to ng 1.5, no? Sa 24 hours time frame, no? Possible, mas bumaba pa to. No, I think baka bumalik to ng 1.3 to $1. Okay? So, yun yung pinaka-news ko ngayon sa inyo, mga kapatid. Basta nagbigay ako ng support and resistance, tandaan nyo yun, mga lodi. Ang ganda ng pitik natin. I think this is the episode 5 na pinopost ko sa YouTube natin, tsaka sa YouTube, Facebook, and TikTok natin. Okay? So, saludo sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang hapon.